So, hindi mo pwede iugnay ang salitang Muslim sa mga gumagawa ng kasalanan. Halimbawa, si Maranao, si Maguindanao, siguro, pag nakita mo siyang gumawa ng masama, isang Maranao, isang Maguindanao, isang Tausug, Iyakan, anumang tribo yan, pag nakita mo na gumawa ng masama, pwede mo banggitin na, si Yusuf, no? Si Yusuf, isang Iranon, isang Tausug, isang Iyakan, isang Maguindanao, nagnakaw. Okay, walang problema doon. Basta wag lang. Kasi tradisyon yun eh, no? Tribo na nila yung binanggit mo. Pero pag inugnay mo yung salitang Muslim, nakita ko si Abdullah na Muslim na magnanakaw. Bakit mo inugnay yung salitang Muslim? Kailanman hindi pwede iugnay yung salitang Muslim dun sa kalukuhan. Oo, sa kasamaan kasi pag ginamit mo talagang salitang Muslim, ang totoong Muslim, sila talaga yung mga tao na totoong sumusunod sa kautusan ng Islam. Ang kautusan ng Diyos. Sila talaga yung totoong mga Muslim. Kaya yan yung isa yan sa pinagsusumikapan namin na may paliwanag sa mga non-Muslim na Kaya nagkakaroon ng sa social media, sa pagbabalita ng mga media. Palaging minsan din may iwasan na nadidiscriminate yung mga Muslim eh. Pag may nakita silang gumawa na isang born Islam, gumawa ng kalokohan, inuugnay yung salitang Muslim. Sino nag-hostage? Ay, mga Muslim nag-hostage niyan. Ewan ko, naalala niyo yan. Di ba? So parang sinabi mo na yung mga Muslim, mga masasamang tao. Hindi ba pwede na banggitin mo sino nag-hostage? Mga Maranao, grupo ng mga Maranao, grupo ng mga Maguindanao, grupo ng mga Tausug, mga Iyakan, Iranon. Mas pwede pa 'yon. Yung mismong pangalan niya, wag mo na banggitin yung religion niya. Dinudugtong nilang kanilang religion. Anong halimbawa? Si Abdullah pumatay, isang Muslim. Hindi ba dapat na wag mo na isali ang religion niya? Kasi walang kinalaman yung pagiging masama niya sa kanyang religion. Hindi katuruan sa kanyang religion yung ginawa niyang kalokohan o kasamaan. Pero pag Kristiyano yung gumawa ng kasalanan, ay isang lalaki, si David, ni-rape niyang kanyang pamangkin, nakulong. Nakulong. No lang, period. Dapat para maging fair naman, dapat iugnay mo rin ang anong religion niya. Isang INC, isang Katoliko. Di ba? Dahil sa kulang ng kalaman nila sa sa Islam, sa religion, wala silang awareness ay nagkakaroon ng discrimination. Nadi-discriminate yung mga Muslim. Kaya yung patuloy na pinapaliwanag sa mga sa mga kapatid natin ng mga non-Muslim na huwag natin iugnay ang salitang Muslim sa mga masama kasi kailanman kahit ni kaliit ng alikabok, walang katuruan sa Islam na masama. No? Walang turo sa Islam na masama. At walang tinuturo sa mga Muslim na gawin ang mga bagay na yan ay pinagbabawal. Kasi pag sinabing Muslim, sila talaga yung mga tao na sumusuko sa nag-iisang Diyos sa pamamagitan na nagdadasal sila ng 5 beses. Kasi hindi pwede na sasabihin mo lang na okay, sumusuko ako sa nag-iisang Diyos, pero hindi mo ginagampanan yung 5 beses na pagdadasal. Pangalawa, yung mga Muslim, sila yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. No? Sa kalooban ng Diyos. Sumusunod sila sa kanyang kautusan at umiiwas sila sa ipinagbabawal ng Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi kahit na nagdadasal ka pa ng 5 beses, pero gumagawa ka pa rin ng masama, ay paano ka matatawag na ganap na Muslim? Diba? Nagdadasal ng 5 beses, pero yung trabaho mo, haram, bawal, masama. Nagdadasal ka ng 5 beses, pero pumapatay ka ng tao. Nagnanakaw ka, nangangalunya ka. So, bawal yon. Ang totoong Muslim, magdasal ka ng 5 beses, sumunod ka sa kautusan ng Diyos, umiwas ka sa kanyang mga ipinagbabawal. Yun ang totoong Muslim. Yun ang tunay na Muslim. Kaya kami, medyo masakit para sa amin na napakadali sa kanila na iugnay nila yung salitang Muslim. Diba? Pag makita mo si Muhammad, gumawa ng masama, o si Abdullah, okay, banggitin mo kanyang pangalan, banggitin mo kanyang tribo, wag lang ang kanyang religion. Diba? Kasi generalize yun eh. Pag binanggit mo pang kanyang religion, walang problema. Anytime na pupunta ka dito, walang problema. Palagi ko nandito. Tuwing Friday nandito ako dito, nagbibigay ng sermon dito sa amin. Yan kasi yung gusto ko pag wala akong gawa. Yan gusto ko makinig ng mga walang problema. At saka hindi naman ibig sabihin na pag nakinig ka sa turo ng Islam ay magbabalik Islam ka na. Magdagdag kalaman din kasi sa atin yun eh, di ba? Hindi ibig sabihin na tayo doon, parang ini-explore lang natin yung kalaman natin na magkaroon tayo ng ng awareness sa different religion.
Magandang ano yan, magandang idea yan. So anytime, kung yung mga kasama natin dyan sa ano na ano, kahit dami pa nila yan, yan talagang pinakagusto ko. Na meron tayong mga kasama dito na gusto makinig sa ano, mensahe ng Islam. Oo. Matutunan nila. At yun yung gusto kong ipauna sa kanila na hindi ibig sabihin na makikinig kayo sa aral ng Islam ay automatic na magbabalik Islam kayo. Para lang malaman nyo. Alam nyo kung yung Oo. tama at saka yung... Ano ba yung turo ng Islam? Ano bang doktrina ng Islam? Sino bang sinasamba ng mga Muslim? 'Di ba? Ano bang bawal sa sa Islam? 'Di ba? Sino bang totoong Muslim?